Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-confess. Minsan sa buhay natin, may mga taong dumarating na tinitingala natin bilang gabay o inspirasyon. Sa loob ng silid-aralan, ang isang guro ay nagsisilbing pangalawang magulang na humuhubog sa ating kinabukasan. Ngunit paano kung ang pagtingalang yon ay dahan-dahang mabahira ng ibang kulay? Paano kung ang respeto ay mapalitan ng isang damdaming bawal, mapangahas at nakakalito? Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay isang masakit na paglalakbay tungkol sa tiwala, tukso, at ang mabigat na presyo ng pagpili sa maling landas na nagpabago sa isang buhay habang buhay. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. Simulan na natin ang kwento. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Elida. Nagsimula ang lahat sa loob ng isang malamig na silid-aralan sa gitna ng mataong lungsod ng Iloilo. Third year college ako noon nang makilala ko si Sir Efren, ang aming propesor sa major subjects na kinatatakutan ng marami dahil sa kanyang pagiging seryoso at istrikto. Ngunit sa likod ng kanyang salamin at matatalim na tingin, nakita ko ang isang lalaking may kakaibang lalim at talino na agad kong hinangaan. Tuwing nagtuturo siya, tila nawawala ang ingay ng paligid at tanging ang kanyang boses lamang ang naririnig ko sa loob ng 4 na sulok ng aming silid. Hindi ko akalain na mapapansin niya ang isang tahimik na estudyanteng katulad ko sa dami ng aking mga kaklase. Isang hapon, pagkatapos ng aming klase, tinawag niya ako upang pag-usapan ang aking huling pagsusulit na nakakuha ng mataas na marka. Habang nag-uusap kami sa loob ng faculty room, naramdaman ko ang kakaibang init sa aking pisngi dahil sa kanyang mga papuri. Naroon din ang kaibigan kong si Fiona na naghihintay sa labas. Ngunit hindi ko muna siya pinansin dahil masyado akong nalunod sa atensyong ibinibigay sa akin ni Sir Efren. Sa mga sumunod na linggo, naging madalas ang aming pag-uusap tungkol sa mga aralin at maging sa mga personal na pangarap ko sa buhay. Palagi siyang handang makinig at magbigay ng payo, bagay na hindi ko nararanasan sa aking amang si Mang Isagani na laging abala sa trabaho sa bukid. Naramdaman ko na parang may espesyal akong puwang sa kanyang paningin, lalo na kapag binibigyan niya ako ng mga dagdag na babasahin na siya mismo ang bumili. Para sa akin, siya ang perpektong imahe ng isang huwarang guro na dapat kong tularan balang araw. Isang gabi, habang nag-aaral ako sa library, lumapit siya at naupo sa aking tapat habang dala ang isang tasa ng kape. Nagulat ako dahil gabi na at dapat ay nakauwi na siya sa kanyang pamilya, ngunit mas pinili niyang manatili. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga paborito naming libro at pelikula, hanggang sa mapansin kong hindi na tungkol sa akademya ang aming paksa. Ang mga mata niya ay may kakaibang kinang na tila nagsasabing higit pa sa isang estudyante ang tingin niya sa akin sa mga sandaling iyon sa dilim. Napansin din ng aking kaklaseng si Homer ang madalas naming pagsasama ni Sir Efren tuwing break time sa kantin ng unibersidad. Tinatanong ako ni Homer kung mayroon bang namamagitan sa amin, ngunit agad ko itong itinanggi dahil natatakot akong mahusgahan ng iba. Gayunpaman, sa loob ng aking puso, alam kong may namumuong kakaiba na hindi ko maipaliwanag kahit kanino, maging sa aking sarili. Ang dating purong respeto ay dahan-dahang nahahaluan ng pananabik na makita siya araw-araw, kahit pa alam kong delikado ang aking nararamdaman sa aming sitwasyon. Nang dumating ang aming field trip sa Isabela, naging pagkakataon ito upang lalo kaming maging malapit sa isa't isa habang malayo sa paaralan. Habang nasa loob ng bus, palihim kaming nagpapalitan ng mga mensahe sa cellphone na puno ng mga biro at matatamis na salita. Kasama namin ang ibang guro tulad ni Ma'am Elvira na tila walang kamalay-malay sa aming ginagawa sa likurang bahagi ng sasakyan.
Ramdam ko ang kaba sa bawat vibrate ng aking telepono. Alam kong ito na ang simula ng isang bagay na maaring sumira sa aking kinabukasan. Isang gabi sa hotel, tinawagan niya ako at sinabing gusto niya akong makausap sa labas, malapit sa dalampasigan kung saan kami tumutuloy. Kahit alam kong mali, pinuntahan ko siya dahil hindi ko matanggihan ang kanyang paanyaya na tila isang magnet na humihila sa akin. Doon sa ilalim ng mga bituin, inamin niya sa akin na nahuhulog na ang loob niya sa aking katalinuhan at kagandahan. Hindi ako nakapagsalita. Tanging ang tibok ng puso ko ang naririnig ko habang hinahawakan niya ang aking kamay sa gitna ng malamig na simoy ng hangin. Umuwi kaming may dalang sikreto na tanging kaming dalawa lamang ang nakakaalam. Isang lihim na nagpabigat sa aking kalooban, ngunit nagbigay din ng saya. Sa bawat pagpasok ko sa kanyang klase, may mga palitan kami ng tingin na punong-puno ng kahulugan at tensyon na hindi nakikita ng iba. Ngunit sa likod ng bawat ngiti, may takot na bumubulong sa akin na baka isang araw ay bigla na lang itong sumabog. Ang paghanga ko sa kanya ay naging isang lason na dahan-dahang kumakalat sa aking sistema nang hindi ko namamalayan sa bawat araw. Lumipas ang mga buwan at naging mas mapangahas ang aming mga tagpuan sa labas ng unibersidad, malayo sa mga matang mapanghusga ng mga tao. Madalas kaming magkita sa isang maliit na apartment sa Ilocos kung saan pansamantala siyang nanunuluyan tuwing may mga seminar siya sa labas ng probinsya. Doon, wala kaming iniisip na titulo o obligasyon, kundi ang aming mga sarili lamang na naghahanap ng kalinga sa bawat isa. Ang mga usapan namin ay naging mas malalim at mas personal, hanggang sa tuluyan nang mawala ang distansya na dapat ay naghihiwalay sa amin. Sinubukan akong pagsabihan ng aking pinsan na si Inigo nang mapansin niyang madalas akong gabi na kung umuwi at tila laging tuliro sa bahay. Sinabi ko sa kanya na abala lang ako sa thesis, ngunit alam kong hindi siya naniwala dahil kilala niya ako mula pa noong bata kami. Natatakot ako na baka makarating ito sa aking ina na si Federica, na may mataas na pangarap para sa akin bilang unang makakapagtapos. Ngunit sa tuwing kasama ko si Sir Efren, tila nalilimutan ko ang lahat ng aking responsibilidad at ang mga taong umaasa sa akin. Isang hapon, habang nasa loob kami ng kanyang opisina, biglang pumasok ang co-teacher niyang si Sir Ivan para mag-abot ng ilang mahahalagang dokumento para sa dekano. Mabilis kaming lumayo sa isa't isa at nagpanggap na may pinag-uusapan tungkol sa aking mga grades na kailangang ayusin agad. Kitang-kita ko ang pagdududa sa mga mata ni Sir Ivan, ngunit hindi na siya nagtanong pa at agad ding lumabas ng silid. Ang pangyayaring iyon ay dapat sanang naging babala para sa amin. Pero parang mas lalo pa kaming naging desperado na ituloy ang bawal na relasyon. Habang tumatagal, napansin kong nagbabago na ang pakikitungo ni Sir Efren sa akin kapag nasa harap na kami ng maraming tao sa loob ng klase. Nagiging mas masungit siya at mas mapuna sa aking mga gawa. Marahil ay upang hindi kami paghinalaan ng aming mga kaklase at kasamahan. Nasasaktan ako sa tuwing pinapahiya niya ako sa harap ni Fiona at Homer, kahit alam kong pagpapanggap lamang ang lahat ng kanyang ginagawa. Ang tensyon sa pagitan namin ay naging parang isang lubid na unti-unting sumasakal sa aking leeg, dahilan upang hindi na ako makahinga sa tindi ng presyur. Nagsimulang bumaba ang aking mga marka dahil mas inuuna ko ang pakikipagkita sa kanya kaysa sa pag-aaral para sa aking mga nalalapit na pagsusulit. Nawalan na ako ng focus sa aking mga pangarap at ang tanging iniisip ko na lamang ay kung kailan kami muling magkakasamang dalawa sa aming tagpuan. Ang respeto ko sa kanya bilang guro ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang obsession na alam kong sisira sa aking kinabukasan balang araw. Hindi ko na rin kilala ang aking sarili kapag humaharap ako sa salamin dahil sa bigat ng mga kasalanang aking daladala. Minsan ay tinangka kong makipaghiwalay sa kanya
Dahil sa tindi ng konsensya na bumabagabag sa akin tuwing gabi bago ako matulog sa aming bahay. Ngunit gagamit siya ng mga matatamis na salita at pangako na iiwan niya ang kanyang asawa para lamang sa aming dalawa balang araw. Naniwala ako sa kanyang mga salita dahil sa sobrang pagmamahal na akala ko ay totoo. Kahit pa ang katotohanan ay isa lamang akong libangan. Ang mga pangakong iyon ay naging parang isang bilanggo na hindi ko matakasan kahit pa gusto ko nang bumalik sa dati kong buhay. Dinala niya ako sa isang resort sa Iriga upang ipagdiwang ang aking kaarawan, isang lugar na napakalayo sa aming pamilyar na paligid at mga kakilala. Doon, naramdaman ko ang pansamantalang kalayaan. Ngunit kalakip nito ay ang mas malalim na pagkahulog sa isang kumunoy na walang katapusan sa huli. Ang bawat halik at yakap ay tila may kasamang pait dahil alam kong panandalian lamang ang lahat ng kaligayahang nararamdaman ko sa mga oras na yon. Ang aming kwento ay naging isang mabilis na tren na patungo sa isang malagim na banggaan na hindi ko mapigilan. Sa pagtatapos ng aming bakasyon, ramdam ko ang lamig sa kanyang mga kilos na tila ba tapos na ang kanyang pakay sa akin pagkatapos ng lahat. Nagsimula siyang hindi sumagot sa aking mga tawag at text at madalas ay iniiwasan niya na rin ang aking mga tingin sa unibersidad. Napagtanto ko na ako lang pala ang seryoso sa aming ugnayan, habang para sa kanya ay isa lamang itong laro na madaling tapusin. Ang sakit ay unti-unting lumalamon sa aking buong pagkatao at doon ko naramdaman ang tunay na kahulugan ng pagkakaroon ng maling direksyon sa buhay. Tuluyan nang lumayo si Sir Efren sa akin nang mabalitaan niyang buntis ang kanyang asawa sa kanilang pangalawang anak na matagal na nilang hinihintay. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa dahil ang lalaking pinagkatiwalaan ko ay biglang bumalik sa kanyang pamilya na tila walang nangyari sa amin. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng kahihiyan at kalituhan. Hindi alam kung paano babangon mula sa pagkakamaling aking ginawa sa nakalipas na taon. Ang aking kaibigang si Fiona ay hindi na rin ako kinakausap dahil nalaman niya ang katotohanan mula sa kumakalat na balita sa school. Pinatawag ako sa guidance office dahil sa mga kumakalat na litrato naming dalawa na kinuha pala ni Homer noong kami ay nasa field trip pa. Hindi ko maikaila ang ebidensya at sa isang iglap, ang lahat ng aking pinaghirapan sa loob ng 3 taon sa kolehiyo ay naglaho. Na-expel ako sa unibersidad at ang mas masakit ay ang pagkadismaya na nakita ko sa mga mata ng aking ina na si Federica. Ang pangarap nilang makita akong magsuot ng toga ay tuluyan ng naging abo dahil sa aking kahibangan sa isang maling pag-ibig. Nagdesisyon akong lumayo muna at pumunta sa Ifugao upang doon muna manirahan sa aking lola habang sinusubukang ayusin ang aking wasak na buhay. Doon sa kabundukan, pilit kong kinalimutan ang boses ni Sir Efren at ang mga alaala ng aming mga bawal na tagpuan sa dilim. Ngunit ang bawat sulok ng aking isipan ay puno pa rin ng pagsisisi at galit sa aking sarili dahil hinayaan kong mangyari ito. Nawalan ako ng gana sa lahat ng bagay, maging ang pagbabasa ng libro na dati ay labis kong kinahihiligan ay kinalimutan ko na. Nabalitaan ko mula kay Inigo na si Sir Efren ay nailipat lamang ng ibang sangay ng unibersidad at tila hindi gaanong naapektuhan ang kanyang karera sa pagtuturo. Napakasakit isipin na habang ako ay nagdurusa at nawalan ng lahat, siya ay patuloy na namumuhay ng normal kasama ang kanyang pamilya ngayon. Ang mundo ay tila hindi patas, ngunit alam kong may pananagutan din ako dahil pinili kong tumawid sa linyang alam kong bawal naman talaga. Ang aking respeto sa sarili ay tuluyan ng nadurog at mahihirapan na akong buuin itong muli sa hinaharap. Isang gabi, habang nakatingin sa mga bituin sa Ifugao, naisipan kong sumulat ng isang liham para sa aking sarili upang ilabas ang lahat ng sakit. Doon ko inamin na ang paghanga ko ay hindi tunay na pag-ibig, kundi isang paraan lamang
upang punan ang kakulangan ng atensyon sa aking buhay. Napagtanto ko na ang isang guro ay dapat maging ilaw, ngunit ang naging ilaw ko ay siya ring sumunog sa aking mga pakpak. Ang aral na ito ay napakamahal dahil ang kabataang dapat ay masaya ay napalitan ng lungkot at walang katapusang tanong sa sarili. Sinubukan kong maghanap ng trabaho sa isang maliit na tindahan sa bayan upang kahit paano ay makatulong sa aking mga magulang na patuloy na nagtatrabaho. Hindi madali ang buhay nang walang tinapos, lalo na't dala-dala ko ang masamang reputasyon na tila nakatatak na sa aking pangalan sa aming probinsya. Madalas akong pag-usapan ng mga kapitbahay naming sina Helena at Isla na laging nakamasid sa bawat galaw ko tuwing lalabas ako ng bahay. Ngunit kailangan kong tiisin ang lahat ng ito bilang bahagi ng aking pagbabayad sa mga maling desisyon na aking nagawa noon. Sa huli, natututunan kong ang respeto ay hindi ibinibigay ng basta-basta, kundi pinaghihirapan at iniingatan sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Ang kwento ko ay isang paalala sa lahat ng mga estudyante na huwag magpadala sa tamis ng pananalita ng mga taong nasa posisyon. Ang tunay na paghanga ay dapat naglalapit sa atin sa ating mga pangarap, hindi naglalayo sa atin sa tamang direksyon na dapat nating tahakin. Ngayon, dahan-dahan akong bumabangon, bit-bit ang mga aral na nakuha ko mula sa mapait na karanasang ito sa nakaraan. Minsan ay naiisip ko pa rin kung ano kaya ang nangyari kung hindi ko pinuntahan si Sir Efren sa dalampasigan noong gabing iyon sa Isabela. Marahil ay isa na akong ganap na guro ngayon, nagtuturo at nagbibigay ng inspirasyon sa mga kabataang katulad ko noon na nangangarap din. Ngunit ang nakaraan ay hindi na mababago at ang tanging magagawa ko na lamang ay tanggapin ang buong katotohanan ng aking buhay. Ang sugat ay maaring maghilom, ngunit ang peklat ay mananatiling paalala na minsan, ako ay naligaw ng landas dahil sa maling tao. At yan ang kwento ni Elaida. Isang lihim na minsan ay mahirap itago, pero sa huli ay nagbigay ng aral at katotohanan sa kanyang puso. Mga ka-confess, dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin mula simula hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral, inspirasyon, o kahit konting saya sa ating ibinahaging kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwentong kapanapanabik, nakakakilig, at minsan ay nakakagulat. At huwag din kalimutang i-follow ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bugong uploads at kwentuhan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, ingat kayo palagi, mga ka-confess.